Eto na oh. Nograles ang sigaw. Ayan oh. Talagang lalabanan ng Duterte. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Nograles po yan. Naglalakad na yan. Pinagkakaguluhan ng mga tao doon sa Davao. Talagang tutuloy po. Ayan ang sinasabi natin. Tutuloy po yung isang Nograles. Dan po sa Davao. Ayan oh. Ayan na po. Nag-file na. Tapos na mag-file. Nograles yan. So, yan po ay mga kaibigan, pagpapatunay lang na dating secretary, dating spokesperson ng Malacanang, Carlo Nograles, isang abogado, nag-resign sa pagiging chairman ng Civil Service Commission. Alam niyo yung pagiging chairman ng Civil Service Commission, yan po ay constitutional body, 6 na taon yan, pero gusto daw niyang ayusin ang Davao kasi yung drainage system, traffic, at maraming sirang kalye sa Davao, yun ho ang problema. Hindi raw po nagagawa sa matagal ng panahon. Mga Duterte ang nakaupo ng ilang dekada na sa Davao. Bakit daw yung drainage system at yung matinding mga pagbaha sa Davao City at iba pa, hindi naayos. Iyan ang purpose nitong si Carlo Nograles, isa ring abogado na anak ng Speaker Nograles, ang nag-file ng Certificate of Candidacy para labanan ng mga Duterte. At ngayon ang mangyayari dyan, Duterte laban, Nograles laban sa mga Duterte. Kasi kahit na sinong tumakbong mayor, Duterte pa rin. Pwedeng yung matandang Duterte, pwedeng si Basti Duterte. Kung ano man ang kung ano kailang plano, mukhang pabago-bagong isip ng mga ito, mahirap din panghawakan Pero yung Nograles, seryoso. At meron pang isang Nograles, si Migs Nograles, congresswoman, kanya pong i-challenge si Pulong Duterte doon sa 1st District. Gustong bawiin ng mga Duterte ang unang distrito kay Pulong o sa mga Duterte. Kasi po yung 1st District ng Davao City, dating hawak yan ni Speaker Nograles, yung ama ni Carlo at ni Migs. Ayan. So, ayan po yung development. Kahit na local ito, naging national kasi mga Duterte. Na kahit na anong sabihin ng iba, ay pilit ipinagsisigawan ng mga DDS na napakalakas pa raw ng mga Duterte. Pero ngayon, local na ang focus nila. Isipin mo dating Pangulo, tatakbong mayor, at ang lalaban sa kanya, ito, matindi. Mga Duterte, lalabanan ng dati nilang tao. Dati lang sekretary yan Pero talagang gano'n sa politika. Ano yan Hindi naman magkalayong magkamag-anak yung mga Duterte at Nograles. So, ang politika sa Pilipinas, walang kamag-anak, walang kaibigan. Talagang politika, talagang kanya-kanya. So ito yung malinaw. Nograles, magkapatid na Nograles, i-challenge, lalabanan sa pagiging congressman at mayor ng Davao City. So Pulong Duterte, ang kalaban ni Migs sa unang distrito, at ang kalaban naman kung si Digong or kaya si Baste Duterte, ang lalabanan ni Carlo Nograles. Talagang makulay, siyempre, talaga napapag-usapan ito dahil dati silang magkakaibigan. Dati lang magkakasama. Okay? At dati na rin nag-aaway. Kung yung mga gunita, matindi yung mga batikos ni Duterte, Digong Duterte, kay Congressman Nograles nung araw, kahit nung speaker pa. Pero yung nagkaroon ng pagkaunting pagbabago, nagkaroon sila ng parang nagtulungan noong 2016. Dahil itong mga batang Nograles na ito, tumulong kay Duterte. Noong 2016, for president, nanalo nga si Duterte. Pero ngayon, iba nang nangyari. Lalabanan na dahil nga ang kanilang nakita, matindi ang baha sa Davao City. Maraming problema sa Davao, hindi naayos ng mga Duterte. Yan ang sinasabi. Di ba nakita niyo yung video at mga picture naglabasan? Napakalaki ng bahay ni Pulong Duterte doon sa isang lugar sa Davao City. Alamansyon talaga yung compound niya, malawak na compound. Tapos yung harap ng kanyang bahay, lubak-lubak ang kalye. Yung malapit sa kanyang lugar at sakop ng 1st District ng Davao, mga lubak-lubak na kalye, parang hindi Davao City. Parang bundok, parang probinsyang malayo. Kaya tuloy sabi ng iba, hindi ko nga alam kung bakit nga sa napunta Nasaan na yung 51 billion?
Akala ko ba mayroong 51 billion project sa Davao? Bakit ganyan lubak-lubak? Matinding traffic at nagbabaha kapag ka ho nag-uulan sa kanyang lugar. So, ayun ho ang nakita ng mga Nograles. Kaya, ayan ho, Batang Nograles laban sa makapangyarihang angkan ng Duterte sa Davao. Ngayon na po, sa nalalapit na eleksyon sa Mayo, magkakaintindihan na. Kayo pong mga taga Davao, kayo pong nakatira sa Davao, kayo pong mga residente at botante, voters ng Davao City. Davao City yung pinag-usapan natin kasi malaki ang Davao region. So Davao City. Ayan na. Ulitin ko lang ha. Ano man ang plano ng nakakatandang Duterte, Duterte pa rin ang lalabanan ni Carlo Nograles. At si Pulong Duterte, nag-file na rin yan for re-electionist ng 1st District. Ayan naman, lalabanan nitong si Congressman Mix Nograles. Si Mix po kasi ay party list congressman niya ng PBA. So iniwan niya yung PBA, magkukonsentrate siya doon sa kailang dating distrito. Ang tanong, maaagaw ba? Makukuha ba ng mga Nograles ang 1st District at City Mayor? Abangan! Please like, subscribe, and follow. Samantala, eto na. Nanumpa na po si Junvic Remulla, dating gobernador, siyempre mag-resign na yan, ng Cavite, at ngayon po ay secretary na officially ng Department of Interior and Local Government. So, Remulla and Remulla. Dalawang Remulla sa gabinete ni Pangulong Marcos. Nagpapatunay lang na talagang malapit ang mga Remulla sa Marcos dahil ang mga Remulla ay original na Marcos loyalist mula pa ho doon sa kanyang mga magulang, at ang original niyan ay yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., na nabanggit ko na doon sa aking live kanina o kahapon na ayan na nga po, magpapatunay. So first time ito, magkapatid sa gabinete at napareho pang related ang trabaho. Isang nagpapatupad ng peace and order sa bansa at isa namang prosecutor o nag-iimbestiga sa mga kung ano-ano mga kaso. Kasi abogado ng bayan ang Department of Justice. Ang local government naman ay siyempre yan ang may control sa police at local official. So magandang tandem ito. Magkuya. Kuya yan ni Secretary Remulla, si Secretary Boying Remulla. So magkapatid. Kaabang-abang ito. Hindi mahirap ang coordination. Palagay ko mas magiging maganda ang performance ng dalawang departamentong ito dahil sila mag-uugnayan ng malalim. Hindi lang bilang gabinete, kung hindi magkadugo, magkuya pa. So yun po, abangan natin. At palagay ko itong desisyong ito ng ating Pangulo ay maganda. Suportahan natin si Pangulong Marcos dito sa kanyang desisyong ito. Dahil siya ang nagtiwala at siya ang naniwalang may kakayanan at may tiwala sa mga Remulla. At gagawin naman siguro ng mga Remulla ang lahat para maayos ang kanilang mga departamentong nasasakupan simula po sa mga pagkakataong ito. Ayan, congratulations, former governor, kasi former na dahil nag-resign yan, Junvic Remulla at Secretary Boying Remulla. Kasi pamilya nila yan eh. Tsaka si Gilbert, kaibigan ko si Gilbert Remulla, na director ng PAGCOR, na dating taga-ABS-CBN niya, kaya kaibigan natin yan. Okay? Good luck. Congratulations. Please like, subscribe, and follow doon sa hindi pa.